Okay, magandang gabi po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayong gabi na ito, no? Gagawa po tayo ng reaction patungkol po dito sa mga eksperto, mga lawyers, mga profesor na nagkokomento patungkol po dito sa impeachment trial ni VP Sara. Mahalaga po ito na atin pong re-reaksyonan at dapat nating maiintindihan na makinig tayo dito sa mga eksperto, mga lawyers na mga magagaling kasi po very technical po ang impeachment trial ni VP Sara. So, ang una nating pakikinggan ngayon ay si Professor Malutikia, no? Ito ikalawang bahagi po ito kasi sa previous na mga vlogs natin, nakinig na po tayo kay Professor Malutikia, no? Sa isang interview niya. Ngayon, iba naman ito, no? Sa kanyang Publicus YouTube channel. At pakikinggan rin natin si Attorney Harry Roque, no? Panibagong reaction niya sa mga current events sa ano yung mga developments po patungkol sa impeachment trial at ano ang posibleng mga mangyayari sa impeachment trial ni VP Sara. At last but not the least, ito, importante rin ito na marinig natin ang opinion ni dating ES ng administrasyon na si ES Attorney Vic Rodriguez, no? Maganda rin ang kanyang pananaw, no? Sa nangyari pong impeachment trial nung naganap ng day 1, day 2 at day 3, no? So kailangan po nating pakinggan sila at gagawa tayo ng reaction, okay? Pero bago ang lahat, bago natin pakikinggan itong mga eksperto sa mga magagaling sa batas, paki-like muna, paki-share itong ating vlog ngayon, no? Ngayong araw na ito. Ngayong gabi na pala. Para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Naka-like and share na ba lahat? At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, if first time mo dito na nanood, no? Paki-subscribe na lang, no? Para lagi kayong updated sa ating mga interesting na topic, especially dito sa impeachment trial. Okay? Subscribe na po kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad 'yan. And if you are wondering kung nasaan tayo ngayon, nandito po tayo sa biggest pickleball court sa Pilipinas. Okay? Nandito lang 'yan sa Negros. Okay? So hanapin nyo lang, i-google nyo lang 'yan. Nandito po tayo kasi nanood lang po tayo ng mga games dito ng pickleball. Okay? Kasi mahilig po tayo mag-pickle. Okay? So having said that, simulan na natin yung una nating re-reaksyonan. Itong si Professor Malutikia. Okay? Patungkol po sa nangyari sa round 1 ng impeachment trial ni VP Sara. Ito po, pakinggan natin. Good morning uli, no? Day 2 sa impeachment. Makita po natin na yung present na digital forensic na si Mr. Calilong, no? Parang hindi naman yata po sigurado siyang expert, no? Hindi naman po natin pinagtatalunan yung existence ng video kasi yung pong video yan ay isang press conference na nangyari ng madaling araw at yan ay sa through Zoom, no? Yan po ang konteksto niyan, mahalagang dapat maintindihan dahil yan po ay noong nakakulong ang Chief of Staff, si Undersecretary Attorney Laika Lopez ng Office of the Vice President dahil doon sa hearing na ginagawa sa Quadcom. At nung madaling araw na yon, nagkaroon po ng balita na ililipat siya sa Women's Correctional. Hindi naman po yun ang usapan, no? Yan ay isang press conference at yung pinapakita ng prosecution ay isang parte lamang po ng 48 minutes na video, hindi po 2 hours. Hindi ko maintindihan ano yung process ng authentication ni Mr. Calilong. Ang pagiging pong digital forensic, yan po ay hasang-hasa at updated sa training, sa paggamit ng teknolohiya, sa paggamit ng iba't ibang bagay para lang ma-authenticate
ang isang video. Ang napakahalaga sa isang digital forensic review or audit ay ang pagkakaroon ng transcript, kasi po yung transcript ay ang batayan ng kung anong sinabi. Kahapon wala namang present na transcript si Mr. Kalilong. Sana wag naman niyang lokohin ang Senado at ang mga senador dahil sa pagsasalita lamang po at sa confidence. Ang parati namang sinasabi lang kinopya niya, iligay niya sa kanyang laptop, gumawa siya ng authentication, parang affidavit of authentication, at yun na. Hindi po yun ang paraan ng nagamit sa digital forensic. Pero ang digital forensic po may limit yan. So i-establish muna, nagkaroon ba talaga ng video? Yes, totoo po yun, may video. Diyan po sa nangyari ba yan, yung tinatawag na actus, an act occurred, who performed it, when it happened, nandiyan naman po yung date niyan, at whether the record is genuine. Marami pong proseso para malaman kung genuine. Yan ang kailangang establish kung totoo nga yung video. Hindi lamang po dyan, kailangan rin ma-establish kung may mens rea. Ang mens rea po ay ang intent. Ano po ba ang intent ni BP? Kaya nga po paulit-ulit kong sinasabi, it is a press conference na nangyari ng madaling araw, mga pasado 12 midnight yan kung saan humingi ng tulong si Attorney Lopez na Chief of Staff at Undersecretary sa Office of the Vice President dahil nga ililipat siya. Para namang kriminal si Attorney Lopez na lilipat ng madaling araw sa Women's Correctional. Wala pa naman ho siya nare-receive na order. By the way, ni-recall po ni Professor Malutikia kung ano yung nangyari dati kay Zuleika Lopez. Bakit pinuntahan ni VP Sara doon sa kung saan na-detain itong si Zuleika at that time, no? I-recall lang natin. Yan ang parang ni-recap po ni Malutikia. At yung pong press conference na yon, may nagtanong kay Vice President. At ang itinanong, paano ang security mo? Kailangan natin ma-establish ano yung intent, ano yung psychological state ni BP Sara, ano ang motive niya sa pagsalita nun, at saka ano yung social or relational content that gives the act, yung pagsasalita niya, meaning na grave threat yun, no? Parati po natin sinasabi, conditional threat yun kasi ginamin niya, if something happens to me, then. So sa mens rea o sa intent, kailangan may magte-testify, i-corroborate, kailangan may psychological evaluation, kailangan may expert interpretation, kailangan may corroborating witness, at kailangan may contextual evidence. Wala pa naman pong present, ang sinabi lang may video. Ba't pinagtatalunan yung video? Kinuha si Kalilong bilang expert witness. Hindi naman po siya pwede mag-expert witness dun sa press conference na yon. Pwede lang siya mag-expert witness na may video sila na nakuha tungkol doon sa press conference na yon via Zoom. Whether that video is authentic, genuine, is another issue. Kasi tingin ko po, hindi po ang uri ni Mr. Kalilong ang kayang magpakatotoo doon sa videong yon. Ilang taon na po ako sa kampanya at marami pong digital forensics kaming nagagamit kung sakaling merong issue sa aming kandidato. Babalik ulit tayo doon. May actus, may video, hindi ho yung pinagtatalunan, 48 minutes lang, hindi 2 hours, at may mens rea. Kung wala hong context, kasi na-explain na what happened, hindi why. Why did it happen? Ang facts kailangan parati may content para ma-explain bakit nangyari. Tayo natin kung paano i-cross ng defense ang mga sinabi ni Mr. Kalilong. Medyo yung iba nagko-komentaryo, mahina daw si Attorney Narbasa. Siguro po may mga strategiya silang ginagawa para natin malaman kung ano talaga, no? At tatandaan po natin ang sinabi ni Attorney Sison, yung lead counsel ng defense. Burden of proof does not shift. The burden of proof is with the prosecution. Dapat po tandaan natin parati yon. Ito po si Malutikia. Ayan malinaw po yung
sinabi ni Professor Malutikia, no? Actually, hindi po mapipressure ang defense team ni VP Sara kasi naghihintay lang yan sila, no? Kung saan ay naghihintay sila kung ano yung ipipresenta ng mga witnesses, mga ebidensya ng prosecutors. Sa kanila ika-counter yan. Oh, malinaw yan. So, yun lang, no? Simple explanation by Malutike. Ngayon naman, pakinggan naman natin itong si Attorney Harry Roque patungkol po sa kanyang latest na reaction dito sa nagaganap. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank God it's a Friday. Pahinga na naman ang madlang people bukas at sa araw ng linggo. Nako, nung isang linggo hindi ako nakapagsimba, kaya itong linggo ito kinakailangan talagang magsimba dahil isang araw naman ng linalaan natin para sa Panginoon, kinakailangan gawin na natin yan. So I promise this Sunday I will go to church, pero ngayon, last day, alam niyo naman, miski ako asylum seeker, busy pa rin, no? Busy sa coverage ngayon ng impeachment trial ni VP Sara. Alam niyo, maaga ako dapat gumising kasi ang alas 2 dyan sa Pilipinas ay alas 8 rito, no? At syempre, marami rin pinaghahandaan kasi marami rin dapat mga background information na malaman para tayo makapagkomentaryo doon sa tanungan, no? So actually, maraming trabaho rin yan. Miski ikaw ay walang ginagawa at nagka-annotate lang. Hindi lang yung mga abogado nagtatrabaho, no? Para mapaintindi natin sa taong bayan, kinakailangan malaman din natin yung mga detalye na posibleng bakit ino-offer ang testimony ng isang witness at ano mga pamamaraan para mapruebahan yan. Now, sa susunod na linggo po, nag-schedule ng oral arguments kung dapat bang buksan ang mga bank accounts ni VP Sara at ng kanyang mga tax filing sa BIR. Well, inaasahan po natin na parehong panig naman will do their best pag argue ng mga bagay-bagay nito, pero preliminarily today, dahil bukas wala naman tayong broadcast, discuss na natin kung dapat bang buksan yung mga bank accounts ni VP Sara at saka yung mga tax filings ni VP Sara. Unang-una, no, bago natin puntahan ng detalye yung bank accounts at saka ang tax records kasi mga iba't ibang batas ang umiiral, no, dito sa dalawang bagay nito. Sa mga bank accounts ang umiiral ay yung Secrecy of Bank Deposit Act at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? At doon naman sa tax filings ni VP Sara ang umiiral ay National Internal Revenue Code. Pero whether be it bank accounts or tax filings, ang importante, it must be relevant or material. Ano ba yung ibig sabihin ng relevant o material? Meron itong silbi sa pagpapatunay ng mga paratang kay VP Sara. Now, ano ba yung paratang nila na nais nilang patunayan sa pamamagitan ng mga bank deposits at saka ng tax filings? Na siya una, no? Bago natin puntahan ng detalye yung bank accounts at saka ang tax records kasi mga iba't ibang batas ang umiiral, no, dito sa dalawang bagay nito. Sa mga bank accounts ang umiiral ay yung Secrecy of Bank Deposit Act at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? At doon naman sa tax filings ni VP Sara ang umiiral ay National Internal Revenue Code. Pero whether be it bank accounts or tax filings, ang importante, it must be relevant or material. Ano ba yung ibig sabihin ng relevant o material? Meron itong silbi sa pagpapatunay ng mga paratang kay VP Sara. Now, ano ba yung paratang nila na nais nilang patunayan sa pamamagitan ng mga bank deposits at saka ng tax filings? Na siya daw ay nangurakot, graft and corruption. Ngayon, paano mapapatunayan ngayon ang pangungurakot sa pamamagitan ng bank records? No? Well, yung bank records, makikita mo yan kung meron talagang napakatinding pagtaas ng kanyang mga deposito sa bangko nung siya ay pumasok sa gobyerno. Tanong, tama ba na pati yung mga tax records na at saka bank records ni VP Sara nung mga taon na hindi pa siya presidente ay sinusumiti na sa BIR? Well, siguro ang importante lang yung mga last year bago siya naging vice president. Kasi doon naman importanteng malaman kung talagang nakinabang si VP Sara sa kanyang posisyon, no, bago siya naging vice president noong 2022. Now, so importante siguro, sige, let's give it to them na yung bank records ni VP Sara bago siya naging vice president ng June 30 of 2022, yung 2021 ay masupina. Kasi dyan natin makikita kung mayroong biglang taas sa mga deposito ni VP Sara.
Pero yung mga taon na mga bank deposits before 2021, yung mga wala namang kinalaman sa mga panahon na siya ay naging Vice President, hindi na kinakailangan yon because they will not be relevant or material. Dahil kung ano man ang laman ng deposito niya mga panahon na yon, walang kinalaman yan sa kanyang posisyon bilang Vice President. So at most, ang pwede lang talagang mapasupina ay yung 2021, 2022 hanggang ngayon. Ang tanong, pwede ba nilang gamitin yung mga bank deposits na nakuha nila sa AMLAC sa House of Representatives? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi malinaw na nakasaad doon sa Secrecy of Bank Deposit Law at saka AMLAC na bago man mabuksan yung mga bank deposits na yan, kinakailangan may court order. At alam naman natin, ang impeachment complaint sa Kamara de Representante ay hindi trial. Tanging Senado lang ang may kapangyarihan na magsupina niyan at magpabukas. Having said that, since hawak na nila yung mga bank records na pinrovide ng AMLAC, miski walang bank records, pwede bang gamitin yan? Hindi. Dahil yan ay tinatawag na fruit of the poisonous tree. Anong remedyo ngayon ng prosecution? Ang prosecution ngayon, ang remedyo ay isusupina yung mga kaparehong records na sinumiti ng AMLAC sa mababang kapulungan. Kasi kapag ang impeachment court ang nagsupina, yan ay in compliance na with the Secrecy of Bank Deposit Law at saka ng AMLAC Law na meron talagang supina from a court. Pero tandaan natin for purposes of money laundering, hindi talaga po pwedeng gamitin yung mga AMLAC bank records na yan dahil hindi na sinupina yan ng Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals. Pero magagamit yang mga bank records na yan kung isusupina ng Senado para lamang pruwebahan yung unexplained wealth, kung meron man. Kasi meron tayong separate law na nagsasabi na ang hindi mapa-explain na biglang yaman ng isang taong gobyerno ay presumed to be ill-gotten. So kung nakuha niyo po yon, hindi po pwedeng magamit yung mga bank records as supplied by AMLAC as evidence of money laundering kasi dapat ang order nanggaling sa Anti-Money Laundering Council at ang order nanggaling sa Court of Appeals. Exclusive po yan. Kung talagang ang kaso ay para sa money laundering, dapat Court of Appeals. Pero for purposes of proving Unexplained Wealth Act, po pwedeng magamit. Yan, malinaw po yan. Pero para ang prosecution ay magsumiti lamang nung nakuha nila sa Kamara de Representante, hindi po pwede yan. Because that is the fruit of the poisonous tree dahil hindi hukuman ang House Committee on Justice. So ang remedyo is supina muli. Kaya nga humingi sila ng supina para doon sa mga bank records ni VP Sara at ng kanyang may asawa, ang kanyang may bahay. Now, ang relevance po niyan ay dahil i-compare nila yan doon sa Statement of Assets of Net Worth, Statement of Asset and Liability ni VP Sara para makita kung tugma yung taas ng SALN sa taas ng bank deposit. Dahil kapag biglang mas mataas ang increase ng bank deposit kesa sa taas ng SALN, ibig sabihin, merong Unexplained Wealth Act. Pero yan po ay para sa taon lamang na 2021 hanggang sa ngayon. Ibang usapan po ang tax filings. Ang tax filings po ay absolutely confidential. At meron lamang isang exception diyan sa sa exception na yan. Sandali po inaayos ko lang yung aking PowerPoint, no? Yan. Ano ba 'yon? Yan. Ano ba yan? Mali. Sandali, hanapin natin. Hindi po yan. Mali. Okay, remove from stage. Ayan, okay. Hanapin natin yung slide. Ay, naku, dati na itong yan ang hirap sa mga technology. Okay. Anyway, ang punto po ay tanggalin po natin yan, okay? Present or invite. Okay, hanapin natin yung slides. Sandali Hanapin natin yung slide. Meron akong slide para maintindihan nyo at mabasa natin, di ba? Yan. Ba't kaya wala? Wait. Ang slide ay your computer. Ayun. So, I'd find from my computer. Ito. PPT. Yan.
ayan. Yan, ito, nakuha na natin ang ating slide na kinakailangan, no? So, pagdating sa tax filing, pansinin ninyo ang sinasabi ng National Internal Revenue Code, no? Meron pong provision sa National Internal Revenue Code na nagsasabi na ang mga tax filings ay absolutely confidential. Hindi po pwedeng isa publiko. Now, pag merong court order at merong court order from the Senate, po pwede na ba yan? Abay, tignan ninyo ang sabi ng batas. After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon the order of the President of the Philippines under rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner of Internal Revenue. Ito po yung dahilan kung bakit pati po ang BIR Commissioner isinumite ang mga hinihinging dokumento ni BP Sara pero hindi pinabuksan. At ito rin ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng House Justice Committee mismo ay nasabing wag bubuksan yan. Bakit? Pag binuksan kasi yan, ito ang nakasaad sa Section 270 naman ng National Internal Revenue Code, unlawful divulgence. Section 270 makes a criminal offense for BIR officers or employees, kasama na yung commissioner, to divulge confidential taxpayer information except as authorized by law, meaning authorized by the President. Thus, absent the authorization of the President, including the presidential order required by Section 71, BIR personnel may not disclose tax return information. O di ba? Malinaw po yan. Ibig sabihin, hanggang walang pagpapayag ang Presidente na ang Internal Revenue Commissioner ay isa publiko ang mga tax records ni VP Sara, hindi po pwedeng gawin yan, maskip na meron pang order ang impeachment court. In fact, kapag sumunod ang BIR dyan, ay talagang mananagot siya. At si Senator Cheese Escudero ay pinabalik ang mga tax records sa BIR dahil alam niya na hindi mabubuksan yan. Ganun pa man, maski meron ng approval ng Presidente, dapat patunayan pa rin ng prosecution kung bakit kinakailangan ng tax records. Well, gaya ng Statement of Asset Liabilities and Net Worth at saka ng bank deposits para malaman kung yung unang-una increase sa mga bank deposits ay nadeklara for tax purposes. Kung ang nag-increase ng 1,000% ang bank deposits ni VP Sara na wala namang iba silang mga income matapos siyang mahalal in 2022, may presumption na ill-gotten. Pero titignan ngayon, maging relevant ang tax records kung meron ngang 1,000% increase din ba sa bayad ng taxes. Kasi dapat kung tumaas talaga ang kanyang income, for whatever reason, tataas din ang bayad. Ang issue though is, kinakailangan mayroong relevance and material. Paano mo malalaman kung relevant o may material? Hindi kasi sapat na pinabaratangan mong korap siya. Kinakailangan patunayan mo ano yung mga bagay-bagay na nagsasabi o bakit mo nagkaroon ng konklusyon na nangurakot si BP Sara. Hindi po pwedeng hula lamang, hindi po pwedeng opinion lamang. Kinakailangan meron kang mapatunayan talaga na pinanggalingan ng biglang yaman niya. Kung sinasabi nila ay yung 125 million na confidential fund, titignan natin kung merong 125 million increase doon sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni BP Sara at titignan natin kung nagbayad ng taxes. Pero kung wala naman increase, ibig sabihin, hindi relevant ang mga tax records, hindi din relevant ang mga bank deposits. Ang importante kasi, yung pangungurakot, huwag kang magre-rely lamang doon sa presumption na kapag merong biglang taas sa pagyayaman o kayamanan ng isang public official, siya ay nagnakaw na. Kinakailangan, meron ka talagang mga testigong magsasabi nagnakaw siya, kaya tumaas ang income niya. O take for example, si Tambaluslos. Dahil nga sa mga ghost projects niya, ang daming na-deliver na maleta sa kanya nung Marines 18+4 at yan dapat magre-resulta sa mas maraming deposito sa bangko.
At kung sila naman ay bobo, pero hindi naman sila mga bobo, kasi nga, sabi ni Zadico, bumili pa sila ng isang mansyon sa Forbes Park para pag-imbaka lang ng pera, lalabas yan sa matinding pagtaas sa bank deposits nila. At kung sila magbabayad ng taxes, syempre, tataas din yung binayad ng taxes nila. Pero sa totoo lang, yung tax records na yan, hindi yan tataas, miski ikaw nang rakot. Miski ikaw ay dumami ang pera sa bangko mo, hindi para sa isang korap na tao magbayad sa taxes doon sa mga pera na ninakaw niya. Di ba? Kaya nga ngayon, ang uso, mali-maleta, walang bank transfer para wag pumasok sa mga bank deposits. Dahil yan talaga, pag nakitaan ka na biglang taas sa bangko na hindi mo ma-explain kung bakit, ayan, may presumption na ikaw ay nagnakaw. Diba? Presumption lang yun, which you can dispute. Ibig sabihin, pakita mo, nagbenta ng lupa. Gaya ko, benta kami ng lupa. Ginamit namin pambili ng ibang lupa. O, diba? Yan po ang layman's explanation na magiging balitaktakan sa susunod na linggo sa Senado. Pero syempre, wag natin kakalimutan, under the law, at ito naman ipaulit-ulit na sinabi ni Chis Escudero at ng abogado ni BP Sara, the burden of proof, yung kinakailangan magpatunay ay ang prosecution. Kung sinabi nilang nagnakaw, sabihin nila paano naganap ang pagnanakaw. Pag walang ebidensya na mayroong pagnanakaw na nangyari, irrelevant at immaterial ang bank deposits at lalo namang irrelevant at immaterial ang tax filings na hindi po pwede isa publiko unless approved by the President himself. Ako naman, walang kaduda-duda, aaprubahan yan ng Presidente. Siyempre, yung Presidente naman talaga ang nag-utos na subukan nating tanggalin si Inday Sara. Pero dahil nga 16 ang threshold vote, imposible yan. Pero walang kaduda-duda na bawal buksan ang BIR tax filing ni Inday Sara dahil kinakailangan approval ng Presidente. Pero nonetheless, dahil sigurado rin naman ako ibibigay talaga yan ng Presidente na gusto talagang gurgurin si BP Sara, wala namang mapapatunayan yan. Dahil sabihin na natin may pagnanakaw, gago ba magnanakaw, magdedeklara na kanyang ninakaw for tax purposes? Of course not. Kaya let's be real. Wala kayong mapapatunayan sa mga tax filings. At limitadong mapapatunayan nyo sa bank records at syempre, gaya na sinabi, ang access to bank records ay yung taon lamang bago siya naging Vice President at yung mga bank records sa panahon na siya ay Vice President. At ito nga po ang aking pananaw. Mayroong dark shadow of doubt daan po sa impeachment court bilang isang institusyon, bilang isang korte. Ano ho ba muna yung shadow of doubt? Yung shadow of doubt ho, ito po yung it blocks clarity, it blocks hope, hinaharang nito. Yung clarity, hinaharang nito, pinalalabo nito yung pag-asa, pinalalabo nito yung tiwala. Bakit? Tatandaan ninyo, bumigay si Sherwin Gatchalian, bumigay nung Lunes, unang araw ng impeachment trial, bumigay na si Sherwin Gatchalian. Isinuko niya yung kanyang pagiging Senate President / presiding officer ng Senado. Bawal po iyon, malinaw po iyon sa ating saligang batas. At dahil dito, nagkakaroon ngayon ng very dark shadow of doubt sa legitimacy, not of the impeachment court per se. The impeachment court was validly constituted. Malinaw po yung pagkakabuo ng ating impeachment court. Ang meron pong dark shadow of doubt ay yung legitimacy ng presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero. Bakit? Balikan po natin yung kaganapan ngayong linggo. Noong unang araw ng impeachment trial, bumigay agad si Sherwin Gatchalian. Bumigay si Sherwin Gatchalian at kanyang isinuko yung bahagi ng pagiging Senate President. Isinuko niya kahit pa mayroong mariing objection o pagtutol na inilalahad si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi niya pinagbigyan
na ito ay magpaliwanag. Linagare, sinagasaan, Rinail Road, at pinaalalahanan pa siya ng kanyang kulig o kasamahan sa Senado, si Senator Judge Alan Peter Cayetano, na sana'y tandaan mo ang kanyang pakiusap kay Senate President Sherwin Gatchalian that this is your Senate presidency. What legacy would you want to be remembered, or what legacy would you want to make out of your being a Senate President? Gusto mo bang maalala ka ng taong bayan na isang Senate President na natsope, bumigay, umiwas, tumakas sa iyong pananagutan bilang presiding officer ng impeachment court? Kanya ngayon, meron pong duda doon sa mga naging ruling ng presiding officer. Bakit? Sapagkat nung Lunes, kasama natin si Attorney Israelito Bobet-Torion, naghain ang base po dito sa ating existing petition for certiorari and prohibition. Matagal na pong na-file yun. Buwan pa po ng Abril, I believe. At yun nga ho ay kini-question natin yung tinanggal po yung constitutional guardrails doon sa ginawang pagdinig sa mababang kapulungan sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho nakapag-issue ang Korte Suprema doon ng temporary restraining order. Subalit, live pa po yung kaso, buhay pa. Docketed po iyon, if I am not mistaken, it's E-05546 na nakabinbin po ngayon sa Korte Suprema. May itim na ulap na bumabalot dito sa legalidad ng pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Balikan ho natin yung kaganapan nitong buong linggo. Nung Lunes, maagang bumigay si Sherwin Gatchalian. Sinuko niya yung bahagi ng kanyang mandato bilang Senate President na maging presiding officer lang naman ng impeachment court during the impeachment trial. Kanya nagbunsod ito ng pagfa-file o paghahain namin nung Lunes ng very urgent manifestation with motion. Ano po yung ating hinihiling doon? Sapagkat nailagay, it has placed in serious doubt itong legitimacy of the authority of the presiding officer of the impeachment court during the impeachment trial. And we are referring to the authority of Chis Escudero. Bakit? Alam ho ninyo, malinaw sa ating saligang batas na diskurso na natin dito, balikan lang ho natin ng kaunti. Yung Article 11, Section 6, malinaw dyan na tanging kapag ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang ang nasasakdal o binibistahan ng impeachment court, yan lang ang tanging pagkakataon kung saan ang Chief Justice ng Republika ng Pilipinas at hindi ang Senate President ang magiging presiding officer. Pero kahit presiding officer ang Chief Justice during the trial of an incumbent President of the Republic of the Philippines, wala siyang bilang, hindi siya maaaring bumoto. Ngayon, nadiskurso na rin natin dito yung Constitutional Commission deliberation, records number 42, taong 1986, araw ng July 28. Malinaw yan, July 28, 1986. Nagkaroon ng debate, deliberasyon diyan sa Constitutional Commission sa pagitan ni dating COMELEC Commissioner or Chairman Munsod at ni dating Chief Justice Davide. Naisa nang magpanukala ni Chief Justice Davide na linawin yung una niyang pananaw na mayroong vacuum doon sa artikulong ating pinag-uusapan ngayon. Subalit tumugon agad si Constitutional Commission Delegate Munsod. Sinabi niya hindi na kinakailangan. Malinaw doon sa kanilang binubuong saligang batas noong taong 1986, July 28, during their deliberation. Nandyan po yan, nasa records po yan ng Constitutional Commission deliberation, record number 42.
Malinaw ho yan, July 28, 1986. Sinabi niya hindi na kailangan, malinaw na. Tanging pagbibista sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang na hindi magiging presiding officer ang Senate President. Magiging Chief Justice ang presiding officer. Nasaksihan natin yan nung panahon ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. So malinaw, in all other trial of any impeachable officer, it should be the Senate President who shall be the presiding officer and no other, to the exclusion of all other senator judges. Mali yung ginawang pagsuko, pag-iwas, pagtakas ni Senator Judge Sherwin Gatchalian sa kanyang katungkulan bilang presiding officer. Malinaw yan. Malinaw na malinaw yan. Hindi maunawaan, hindi lamang ako, kung hindi malinaw sa mamamayang Pilipino, ano pa ba ang ginagawa ng isang Senator Judge Sherwin Gatchalian katabi ng presiding officer? Total, sinuko mo iyong kapangyarihan mo, yung mandato mo, yung iyong duty and obligation to be the presiding officer. Bumaba ka na lang doon sa mesa mo. Doon ka na lang. Nakakaasiwa eh. Nakakaasiwa. Pero hanga ka rin naman dito kay Chis Escudero. Kumuha ng PA, Senate President pa. Yan si Chis Escudero. No? Makikita natin, walang ginagawa eh. Hindi nagsasalita, hindi pwedeng mag-rule. No? Dapat doon na lamang siya sa baba. Baka maaari pa siya makapagtanong doon, tataas siya ng kamay, i-recognize siya ng presiding officer. Subalit, hindi nga po ito constitutional. Yung ginawa niyang pagsalin ng kanyang obligasyon at kapangyarihan bilang presiding officer, ito po'y paglabag na malinaw sa ating saligang batas. Malinaw ho yan. The Constitution is our fundamental law. Pag sinabi yung fundamental law, lahat ng batas ay dapat alinsunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas. The spring cannot rise above the source. Ang pinakamataas na batayan pagdating sa batas ay ang ating saligang batas. Hindi maaaring gumawa ng kahit anong batas o panukala ang kahit na anong legislative body, Senado man, Kongreso man, Provincial Board, City Council, Municipal Board, or Barangay Council, hindi maaaring magpasa ng kahit na anong panukala o kahit na anong regulasyon o kahit na anong batas kung hindi ito sang-ayon o kung lalabas itong higit na mas mataas o makapangyarihan sa konstitusyon, yung ating fundamental law. Ano po yung ating basis? Meron po tayong tinatawag sa ating batas. Sa ating batas, yung mga troll, makinig lang kayo para meron kayong makakuhang kaalaman para pag medyo gusto nyong bumatbat, meron naman kayong konting basihan. Meron tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Ano naman yung Doctrine of Constitutional Supremacy? Yung Doctrine of Constitutional Supremacy, simple lamang ho yun. If there is any law that conflicts with the Constitution, kahit na anong batas o regulasyon, kahit pa ito ay pag-uutos ng impeachment court, kahit pa sui generis o sui generis ang Korte ang impeachment court, pagka ang mga pag-uutos nito bangga o salungat sa ating saligang batas, ito ay void and has no legal power. It will have no legal authority. That in essence is the doctrine of constitutional supremacy. Tanong, constitutional ba ang ginawang pagsalin ng pagiging presiding officer ng impeachment court ni Sherwin Gatchalian kay Senator Judge Chis Escudero, who is now the presiding officer? To my mind, to our mind, yung aking mga colleagues na nag-file ng very urgent manifestation with motion ng Monday, that is unconstitutional.
Again, because it violated the doctrine of the constitutional supremacy. Meaning, in a nutshell, any law that conflicts with the Constitution is void and has no legal power. It has no legal authority. Mali yung pagsalin, paglabag na malinaw yan sa ating saligang batas. Ngayon, dahil nga mali yung ginawa, it was procedurally infirm. Meron ngayong a dark shadow of doubt hovering above diyan sa authority ng presiding officer of the impeachment court. Ulitin ko we are not questioning the validity of the constitution of the impeachment court. No. The constitution of the impeachment court is valid and according to the dictates of the Constitution. Walang debate doon. Ang tinatanong namin sa Korte Suprema at hinihiling namin sa Korte Suprema, pahintuin yung pagiging presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero. Hindi ang impeachment court. Hindi ang impeachment court. Kung hindi, yung pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero. Bakit? Kasi nga ito'y labag doon sa doctrine of constitutional supremacy.